Pinatay ko siya. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko na hindi tama. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kung mahal mo ako, hindi mo ako pababayaan. Security guard ako, 10 taon na sa trabaho. Nakasanayan ko na ang lahat ng uri ng assignment, malls, warehouses, subdivisions, ospital, kahit saan, okay lang. Trabaho lang. Bayad lang. Kaya nang i-assign ako ng ahensya sa isang bahay sa Antipolo, mag-isa, private property, bantayan ng bahay at i-maintain habang nag-aasikaso ng papeles ang mga kamag-anak, pumayag agad ako. Hindi ko tinanong kung bakit walang nakatira. Hindi ko tinanong kung ano ang nangyari doon. Malaking bahay, 2 palapag, may malaking hardin, nasa sulok ng isang tahimik na subdivision. Maayos ang exterior, bagong pintura, malinis ang bakod. Pero sa loob, parang natigil ang oras. Lahat ng gamit, nandoon pa. Mga muebles, mga larawan sa dingding, mga damit sa aparador. Parang umalis lang ang mga tao at hindi na bumalik. Ang caretaker na nag-brief sa akin, isang matandang babae, kamag-anak ng may-ari. Mabilis lang ang instructions. Huwag buksan ang kwarto sa 2 palapag, yung pinakadulo sa kanan. Nakalock iyon. Bawal buksan. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, pribado iyon. Yun lang ang sagot niya. Bumalik siya sa sasakyan niya. Umalis. Unang linggo, maayos. Ginawa ko ang trabaho ko. Nag-ikot ng gabi, nag-check ng mga bintana at pinto, nag-maintain ng hardin sa umaga. Natutulog ako sa isang kwarto sa ground floor na inilaan para sa akin. Tahimik ang bahay. Masyadong tahimik, yung uri ng katahimikan na hindi ka nasanay kapag laki kang sa maingay na lugar. Pero okay lang, trabaho eh. Pangalawang linggo, nagsimula ang mga bagay. Isang umaga, nag-ikot ako sa 2 palapag para mag-check. Habang nilalakad ko ang koridor, may naamoy ako. Pabango. Babae. Matamis, maamoy, parang bulaklak. Sa loob ng bahay na walang nakatira. Sa loob ng bahay na wala pang bumabalik ng ilang buwan. Tiningnan ko ang mga kwarto. Walang pinagmumulan. Bukas ang lahat ng bintana sa koridor. Hangin lang siguro. Sabi ko sa sarili ko. Pero nang gabing iyon, naamoy ko ulit ang amoy. Sa ground floor na, sa kwarto ko. Habang natutulog, nagising ako. Tahimik, walang tao. Pero nandoon ang amoy. Malapit. Ilang linggo ang lumipas pagkatapos noon, may nakita akong larawan. Sa sala, may malaking picture frame sa dingding. 2 tao. Lalaki at babae. Nakangiti, mukhang masaya, parang kinuha sa isang espesyal na okasyon. Nakita ko na ito noon pero hindi ko masyadong pinagtuunan. Ngayon, tiningnan ko ng mabuti. Ang babae, maganda. Mahaba ang buhok, malalim na mga mata, ngiting parang may tinatago. Yung uri ng muka na hindi mo malilimutan kapag nakita mo ng isang beses. Tiningnan ko ang larawan ng matagal. Saka ko lang napagtanto. Lumalayo na ako. Nakabalik na ako sa aking kwarto. Hindi ko naalala ang paglakad. Martes ng gabi, may narinig akong tunog mula sa 2 palapag. Bumagsak na tunog, 1 beses. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Kinuha ko ang flashlight, umakyat. Lahat ng kwarto, maayos. Walang nahulog, walang nagbago, hanggang sa nakarating ako sa dulo ng koridor. Yung kwartong sinabihan akong huwag buksan, nakabukas ito, 1 pulgada lang. Nakatayo ako sa harap ng matagal. Naalala ko ang sinabi ng matandang babae. Huwag buksan, pero nakabukas na. At may responsibilidad akong i-check ang buong bahay. Itinulak ko ang pinto. Malinis ang kwarto. Iyon ang unang napansin ko. Iba ang amoy nito. Hindi yung amoy ng lumang bahay. Presko. Parang may nagbukas ng bintana kamakailan. Maliit na kwarto. May 1 kama, 1 dresser. Sa dresser, mga gamit ng babae. Pabango, suklay, ilang larawan. Kinuha ko ang isa sa mga larawan. Ang babae,
mula sa picture sa sala. Mag-isa sa larawan na ito, yung mga mata parang nagtatanong ng isang bagay. Ibinabalik ko na sana ang larawan nang mapansin ko ang sulat. Sa ilalim ng larawan, maliit na papel, nakadikit sa likod ng frame. Kamay ng babae ang sulat, malinis, maayos. Pinatay ko siya. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko na hindi tama. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Kung mahal mo ako, hindi mo ako pababayaan. Walang pangalan, walang petsa. Matagal ko itong tiningnan. Tapos, naamoy ko ang pabango sa kwarto. Malapit. Parang katabi ko lang nakatayo. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Hindi ako nagpanggap na matapang. Bumaba agad ako sa ground floor, sinara ang lahat ng ilaw at tumawag sa ahensya. Walang sumasagot, hating gabi na. Tumawag ako sa kaibigan ko. Kinuwento ko ang sulat, ang kwarto, ang amoy. Sabi niya, umalis na raw ako. Ngayon na. At ito ang hindi ko maintindihan sa sarili ko. Hindi ako umalis. Nanatili ako. Buong gabi. Nakaupo sa sala, flashlight sa kamay, mata nakabukas. Hindi ako makatulog. Pero ayokong umalis. Parang may nagsasabi sa akin na manatili. Kinabukasan, naghanap ako. Ginamit ko ang pangalan sa likod ng larawan. Nakalagay sa likod ng isa pang litrato sa dresser. Hindi ko napansin kahapon. 2 pangalan. Isang babae, isang lalaki. Naghanap sa internet. Nahanap ko agad. Isang artikulo. Lokal na balita. 6 na buwan na ang nakakaraan. Natuklasan ng mga kapitbahay ang 2 katawan sa loob ng bahay. Ang lalaki, natagpuan sa sala, patay, may marka ng pagkakalason. Ang babae, natagpuan sa kwarto sa ikalawang palapag, nagbigti. Sabi ng pulis, pinatay ng babae ang lalaki. Pagkatapos, nagpakamatay. Dahilan, hindi malinaw. Ongoing investigation pa raw noon. Ngunit may isang detalye sa artikulo na nagpatigil sa akin. Sabi ng mga kakilala ng magkasintahan, ilang buwan bago ang insidente, nagbago ang ugali ng lalaki. Nagsimulang lumayo, nagsimulang maghanap ng paraan para tapusin ang relasyon. At ang babae, ayon sa mga kaibigan niya, hindi niya matanggap na iwanan siya. Pumunta ako sa ahensya ng umaga na yon. Sinabi ko sa supervisor ko, hindi ko kayang tapusin ang assignment. Kahit anong mangyari sa kontrata, hindi ko kayang tapusin. Tumingin siya sa akin. Nakita niya ang aking mukha. Walang tulog, namumutla, nanginginig pa rin ang kamay. Hindi na siya nagtanong ng kahit anong tanong. Pinirmahan niya ang aking release form ng walang salita. 1 buwan na ang nakakaraan. Maayos na ako. Bagong assignment, bagong lugar, maayos ang tulog. Pero minsan, kapag naamoy ko ang pabango ng babae sa kalye, sa mall, kahit saan, tumatayo ang mga balahibo ko at naiisip ko ang sulat. Kung mahal mo ako, hindi mo ako pababayaan. At naiisip ko, buti na lang hindi ako nanatili ng mas matagal. Buti na lang umalis ako nang hindi pa huli. Kasi alam ko, kung nanatili ako ng 1 buwan pa, baka hindi na rin ako makaalis. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.